Mga awit kabanatang 106. Sa kabanatang ito, mababasa natin ang awiting tungkol sa pagsunod at pagiging tapat sa Diyos, habag ng Diyos sa kanyang bayan. Mga awit kabanatang 106. Ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang hadika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, ang aba mong lingkod isama mo sana, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tama, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, di nagpahalaga sa kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita, ni hindi pinansin ang iyong pag-ibig na walang kagaya. Bagkos ang ginawa sa dagat na pulay, nilabanan ka pa. Sa kabila nito, gaya ng pangako, sila'y iniligtas, upang ipadama na ang Panginooy dakila't malakas. Nang siya'y mag-utos, ang dagat na pula ay natuyong bigla. Sila'y itinawid na ang dinaanan ay tuyo ng lupa. Sila'y iniligtas sa pagpapahirap ng mga kaaway. Iniligtas sila sa kapangyarihat lakas ng kalaban. Yaong nagsihabol pawang nangalunod sa gitna ng dagat, lahat sa kanila'y nilulun ng tubig, walang nakaligtas. Nang ito'y nakita niyong mga lingkod mo na bayang hinirang, sila'y naniwala sa iyong pangako at nagpuring tunay. Parang ningas kugon ang lahat ng ito'y kaagad nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang ang sariling hilig ang siyang sinunod, sa ilang na iyo'y kinalaban nila't sinubok ang Diyos. Ang hiniling nila'y hindi itinanggi, kanilang nakamit, ngunit pagkatapos sila'y dinapuan ng malubhang sakit. Sila ay nagselos kay Moises habang nasa ilang, at kay Aaron ang banal na lingkod na si Yahweh ang humirang. Sa ginawang ito nagalit ang Diyos, bumuka ang lupa. Si Datan, Abiram, pati Sambahayay natabo ng bigla. Sa kalagitnaan nila'y itong Diyos lumikha ng sunog, at ang masasamang kasamahan nila ay kanyang tinupok. Sa may bundok ng Sinai doon ay naghugis niyong gintong guya, matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Kanilang nilimot ang Diyos na si Yahweh ang tagapagligtas, ang kanyang ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala, sa dagat na pula. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog kay Yahweh si Moises na magitan siya, at hindi natuloy iyong kapasyahan na lipulin sila. Ang lupang pangarap na ipinangakong kusang tinanggihan, dahilan sa sila'y hindi naniwala sa pangakong tipan. Sa loob ng tolda ay nagrereklamo at puro paangal, at hindi nila pinakinggan tinig ni Yahweh, Diyos na banal. Sa ginawang iyon, nagalit ang Diyos, siya ay sumumpang sila'y lilipulin, mamamatay sa gitna ng ilang. Sila'y kakalat, dadalhin sa bansa niyong mga hintil, sa lugar na iyon mamamatay sila sa pagkaalipin. Sila'y nakiisang sa Baal ng Beor ay doon sumamba. Ang mga pagkain na handog sa patay ang pagkain nila. Sa inasal nila'y nagalit si Yahweh, naging pasyay ito. Dinalhan ng peste, pawang nagkamatay ang maraming tao. Sa galit ni Phinehas, taong nagkasala ay kanyang pinatay, kung kaya nahinto ang salot na iyon na nananalakay. Magmula nga noon at magpakailanman, di malilimutan, ang ginawang ito'y di na malilimot nitong kanyang bayan. At itong si Yahweh kanilang ginalit sa bukal Meriba, nalagay sa gipit itong si Moises dahil sa kanila.
Sa ginawa nila ay lubhang nasaktan ang kanyang damdamin. Dahas ng salitang nagmula sa bibig ay hindi napigil. Di nila nilipol ang lahat ng taong naroon sa Kanaan, bagamat ito'y iniutos ni Yahweh na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay ginawang handog. Ang pinatay nila ay mga batang musmos, batang walang malay para ipanghandog sa Diyos-Diyosan ng lupang Kanaan, kaya't ang lupain sa ginawa nila'y pawang nadungisan. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa, sa Diyos na si Yahweh sila ay nagtaksil at pawang sumama. Kaya naman muli si Yahweh nagalit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Sa bansang kaaway itong bayan niya'y ipinaubaya. Sila ay nasakop at ang mga hentil ay siyang namahala. Inalipin sila at pinahirapan ng mga kaaway. Pinasuko sila at ipinailalim sa kapangyarihan. Hindi namiminsan marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin tinitiis ng Diyos. Kapag nananambitan, dinirinig niya't sa taglay na hirap kinahahabagan. Dinirinig sila at inaalala kanyang kasunduan. Nahahabag siya dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Maging ang sumakop sa mga hinirang ay nangahabag din, sapagkat si Yahweh ang siyang nag-utos na iyon ang gawin. Iligtas mo kami, O Yahweh aming Diyos, Panginoon namin. Saan man naroon ang mga anak mo ay muling tipunin, upang ang ngalan mo ay pasalamat at aming dakilain. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, purihin siya ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng tao ay magsabing Amen. Purihin si Yahweh.